nasa ating pong linya para makuha po siyempre panig at karagdagang paliwanag pa dito sa naging yung nasa likod ng desisyon ng Korte Suprema na magpatupad ng temporary restraining order doon po sa resolusyon ng COMELEC na nagsasabi na pag ang isang naitalaga na opisyal o empleyado ng gobyerno at mapipiling nominee sa party list group, pag sila nag-file ng COC, okay lang, magtrabaho pa rin sila. Hindi pa sila deemed resign. Sabi ho ng COMELEC, ngayon, deemed resign ho sila. Alamin nga natin ang pinaka-meat sa likod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Yan po mula sa petisyon ni Attorney Romy Macalintal. Good morning po, sir. Si Orly po ito. Kamusta ka na, Attorney? Ay, mabuti naman, Orly. At kumusta kayo at yung mga tagapanood, tagapakinig? Ano ho ba? Paglilinaw lang, ano ho ba ang pinagmulan, yung pinakadahilan kung bakit sa tingin ninyo ay dapat na tutulan yung resolution na yan ng COMELEC? Yung nagpapaintulot na manatili pa rin sila sa pwesto sa gobyerno kahit sila ay nominee ng party list. Party list lang naman ito, Atty. Romy Macalintal, pinag-uusapan natin. Ano po? Yes, kasi sinabi ko sa ating Korte Suprema doon sa aking petisyon na ang isang government official ay ipinagbabawalan ng ating saligang batas na mag-engage sa anumang electioneering or partisan political activity. Napakaliwanag niyan sa ating saligang batas. Any public official ay bawal na mangampanya o mag-participate sa political activity. Yung paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance of Nomination sa isang party list, iyan ay isang partisan political activity na rin. At kapag ikaw ay naging nominee, siyempre yung nominee siguradong mangangampanya yan. Dala-dala niya ang kanyang partido. At kapag dala-dala niya ang kanyang partido, he is already engaging in electioneering and partisan political activity. Na kahit sabihin mo ikaw ay party list lamang, sinabi ko sa ating Korte Suprema, yung party list ayon sa decision na din ng Korte Suprema sa Angwaray versus COMELEC, maliwanag na sinasabi na yung party list ay juridical personality lamang, legal personality lamang, at hindi yan pwedeng niyang gampanan ang trabaho ng isang kandidato. So madaling salita, kinikilala ng ating Korte Suprema na ang mga party nominees na yan ay silang kandidato at hindi sila po pwedeng nandun sa kanilang pwesto kapag sila ay na-nominate bilang isang nominee ng party list. Ay napakalaking advantage naman nila over non-government candidates, di ba? Yung mga hindi nawala sa gobyerno, ay anong resources nila? Samantalang halimbawa, ang isang commissioner ng COMELEC, original director ng COMELEC, na silang magkakanbas ng mga boto ng mga party list na yan ay tatakbo as nominee. Sa totoo lang, Attorney Romy Mac, sa totoo lang, hindi namin alam, may ganito palang panuntunan eh. Dahil binagit nyo nga ang konstitusyon. Pag ikaw tumakbo, di kayo nasa gobyerno, you are deemed resigned. Hindi namin alam na may ganito palang usapin. But in fairness, sa panig naman po ng COMELEC, kanilang binanggit nung nakapanayan po namin sila nung nag-file po kayo ng petition dyan, na parang panahon na rin ito para malinawan yung issue na yan. Meron bang pagkakatandaan ninyo? Meron bang naging usapin dito para humantong sa pagpapalabas ng resolution na yan? O talagang malinaw na kung ano ang panuntunan pag ikay nasa gobyerno at tatakbo sa eleksyon? Yes, maliwanag na yan noon eh. Noon pa man, since 2010 o noon pa magsimula tayo magkaroon ng party list. Yeah. Ang lahat ng mga resolution ng COMELEC noon ay kapag ikaw ay naging nominee ng isang party list, automatically resign ka. So hindi ibig sabihin dahil bago o later na pumasok ang usapin ng party list, pwede pa, hindi pala ganun dapat, ano? Talaga noon pa man, hindi talaga dapat. Actually, nung last election lang, nung 2022 election, merong pinalabas uling resolution ng COMELEC, nilinaw nila na kapag ikaw ay nominee ng party list, automatically resign ka kung ikaw ay nasa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa ating Korte Suprema, why the sudden change of heart? Bakit biglang-bigla ang pagbabagong itong panuntunan ng ating Commission on Elections? Samantalang sa lahat ng halalang nangyari sa atin, kapag ikaw ay nominee ng party list, ikaw ay automatically resigned from your job as a government official. Kaya sinasabi ko sa ating Korte Suprema, masyado naman silang nasa advantageous position dahil sa isipin mo kung ikaw ay regional director, ikaw ay nominee ng party list, abay buong region sa panahon yan, hawak-hawak mong lahat yan. Kaya sabi ko sa ating Korte Suprema, mukhang merong grave abuse of discretion at saka violation of our Constitution na iyang resolution na yan ay pinalabas ng COMELEC. At ako naman ay natutuwa sapagkat ang Supreme Court ay madaling umaksyon sa bagay na ito at sana naman ma-desisyon ng kaagad
para din sa kapakanan ng lahat. Hindi ito para sa akin, kundi yung rule of law, ano ba talaga ang dapat na panuntunan tungkol sa bagay na ito. Bagay. At sana naman madesisyon ng kagad yan. TRO pa lang kasi ito no? So hindi pa pala nakakapagsumite ng kanilang komento ang COMELEC sa inyong petition. Tama ba Hindi yun? pa. Kasi kasasampa ko lang yan nung last week. At yan ay siyempre magkukomento ang COMELEC sa pamamagitan ng Solicitor General. At siyempre titingnan natin kung ano sasabihin nila. Baka naman sakali, sabi ko nga, baka naman pag nakita niyan TRO na yan, baka magbago na rin kagad ang COMELEC para na hindi na rin tumagal ang kasong ito. Kasi napakaliwanag naman na ito isang public official, tumatakbo ka as nominee. Hindi pwede sabihin hindi sila kandidato. They are candidates sapagkat nire-represent nila ang kanilang party list. So bilang public official, napakaliwanag sa saligang batas na sila ay dapat resign. Sa saligang batas naman, walang distinction na kung ikaw ay tatakbo sa regular election o tatakbo sa party list. Hindi naman sinasabi noon ng Constitution na except if you run for party list. Pang sabi, all government officials na participating, hindi pwede ng election. Hindi sinasabing maging kandidato all government officials shall not engage in partisan political activity. Hindi kailangan sila yung iboboto, maging sila nasa likod ng pangangampanya, nasa likod ng pagtakbo sa kandidato, dapat sila mag-resign. Hindi sila siopaw na may special, may regular. Hindi ganun. Tama Kaya sabi ko nga, maliwanag po naman sa saligang batas. Wala naman distinction. Hindi naman sinabi na kung ikaw ay kandidato sa regular election, resign ka. Pero kung ikaw sa party list, hindi ka resign. Hindi ganoon Walang sinasabi, kundi all government official. Lahat ng government official hindi dapat mag-engage sa partisan political activity. Walang sinasabi yan na kung ikaw kandidato o anuman. Ay the fact na ikaw ay pumasok sa party list system, which is an electoral process, ay ikaw ay mangangampanyang tiyak na tiyak dyan. So yun po ang ating inihain sa ating Korte Suprema at sana naman ay mabigyan kagad ito ng desisyon. Pero mga binanggit nyo, wag nang hintayin pa na magbigay sila ng komento. Ngayon, pwede na siguro nilang bawiin yung resolution na yun at wag nang iatang pa sa Korte Suprema dahil marami silang nililitis. May tinatalakay ng mga issue ngayon. Dapat siguro, with due respect sa COMELEC, lalo na sa aking kaibigan si Chairman George Garcia, siguro dapat hinintay na lang nila ang isang public official na i-question yung resolution ng COMELEC na sila ay deemed resigned. Yun bang dating resolution? Sinabi dyan ng COMELEC na lahat kayo ay deemed resigned. Then let a government official challenge that resolution. Hindi yung ibigyan mo agad sila ng pagkakataong makatakbo pagkatapos hihintay yung pa isang concerned citizen na katulad ko na kukwestiyonin yun. Dapat pinanindigan ng COMELEC yung kanilang mga dati lang panuntunan. And let any government official interested to run under the party list system challenge that resolution. Hindi yung they are more populist than the Pope, ika nga na, hindi muna kayo resign. Ganun. Lahat kayo resign. Ngayon, kung may gusto mag-question, punta kayo sa Korte Suprema. Dapat, with due respect to COMELEC, ganun dapat ang naging stand ng COMELEC sa bagay na ito. Alright. Attorney Robin Macalintar, maraming salamat at marami pa tayo mga usapin siguro sa eleksyon na ating maaaring i-share, ibahagi sa ating mga kababayan. Magkausap ulit tayo, Attorney Romulo Macalintar. Lalo na dyan sa ating istasyon, dapat tayo lagi nagkakausap tungkol sa mga bagay doon sapagkat napakadaming dapat natin pag-usapan. Lalong-lalo na, Orly, yung BARM election. Yung nga po, mahalaga. Tama, I agree. Ilan lang halos sa mga nasa amin ang nakakaunawa yung magiging mangyayari dyan. Medyo malsalimuot pa yan. May nakapending pa rin yung petition sa Korte Suprema tungkol sa yung Bangsamoro Electoral Code kasi meron silang sariling electoral code and that is now pending before the Supreme Court. At ang kanilang filing of COC November 4 hanggang November 9. Pero may mga issue tungkol sa district representative, sectoral, lalo-lalo na yung sectoral representative. Kukunti rin nakakaalam noon na dapat natin pag-aaralang mabuti. Salamat. Thank you, sir. Thank you, Attorney Romulo Macalintar. Ingat ka. Salamat. At see you. Si Attorney Romulo Macalintar, mga kapuso election lawyer at isa ho sa mga co-host ng palatuntunang serbisyo on the spot.